eto na nga, pag-usapan po natin ito kay Robin Padilla at saka sa mga ilang senador na mukhang may ng mga nagising. Mukhang nagising nung sinabi natin na mukhang iniwan ng mga senador itong si Kibuloy. Mukhang may nagising, di ba? Mukhang may nagising. O sige nga, tingnan nga natin itong mga nagising na ito. Kung totoo ba na mukhang may pipirma, I think mga 7 o 8 na magdi-disagree kay Ontiveros. Naku po, mapapaya pa si Ontiveros nito. Kumakalat na ngayon ang pirma si Senador Robin Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Oy! 7 araw ang ultimatum sa Senador Kibuloy! para makakuha ng sapat na pirma. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Desidido si Senador Robin Padilla. Sandali, linawin po muna natin sa lahat. Kasi may nabanggit si although alam ko hindi naman ako yung pinatatamaan niya. May binanggit si Guevara, sabi niya, ni si Jay, sabi niya, yung iba dyan, di ba, na gustong lang para, puro topic nila, Kibuloy. Alam ko hindi naman ako yung pinapatamaan niya. Ako, eto lang kaya ako tinatopic si Kibuloy, napaka-importante yun ito. Alam niyo kung bakit? Si Kibuloy po kasi ay hindi unang pagkakataon na ginawa ng gobyerno ito. Ginawa na yan kay Bantag, ginawa na yan kay Tebes, ngayon si Kibuloy. Hindi nila, nagkakaroon na ng pattern. Pinapattern na ho nila, basta kaaway nila at hindi nila mapapakinabangan, talagang may ginagawa ho sila. Actually, hindi pa nga una nagsimula dun . Nagsimula pa yan, walang iba kay hulaan nyo kung sino nagsimula yang i-destroy ang credibility. Alam nyo kung sino? Si Atty. Vic Rodriguez. Siya ang kauna-unahang inispatan nitong gobyerno na to. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Si Atty. Vic, ang hindi lang nila nagawa, kasi si Atty. Vic, abogado. At saka napakagaling ni Atty. Vic. In terms of, grabe ho ang ni Atty. Vic. Malupit po talaga si Atty. Vic. Kaya, hindi ho nila nasagad. Sa katunayan, meron pa nga siyang kwento, di ba? Pati yung firearms niya. Dapat, igagawan siya ng istorya. Mantakin mo, nakarehistro sa pangalan niya na hindi naman siya nagrehistro. Tapos hahanapin yun. Pag nawala, ikaw ang may kasalanan. So, tinrabaho ho siya. Tapos sinunod si Bantag. Sinunod, si Atty. Trixie, casualty siya ni Atty. Vic. Okay? Pero yung mga iba pang talagang dinidiin, si Tebes, tandaan ninyo si Bantag, bakit si Bantag diniin? Dahil sa bumalik ang lutuan ngayon sa bilibid. Kailangan nilang matanggal yun. Bakit si Tebes? Tandaan nyo, Tebes is one of the financier ng mga presidente. Whether you like it or not, sobrang yaman ni Tebes. Again, hindi ko sinasabing ito yung mga taong inosente Ang sinasabi ko lang, basta kalaban nila, dinidikdik nila. Ganon. Eto, si Kibuloy. Hindi ko sinasabing inosente rin si Kibuloy. Hindi yun ang punto ko dito. Pero basta nakalaban nila, ididikdik nila. Kasi alam nilang makakalaban nila to sa 2028. Anyone na meron silang feature na makakalaban, kailangan nilang lagasin. Kasi tandaan niyo to. Huwag niyong tatanggalin sa isip niyo ito. Ang lahat ng nangyayaring ito, it's all about 2028. Alam kasi ni Romualdez, mahina siya. Mahinang-mahina si Romualdez. Sobrang bagsak ko siya Ang baba niya. At sobrang taas ni BP Sara Duterte. Para madurog si BP Sara Duterte, bawat talaga nga namang sisibakin, ika nga. Tatanggalin. Lahat ng puwersa na pwedeng matanggal, tanggalin. Lahat ng balakid po. Yun po ang dyan. Kaya nga, ito ang ating dahilan kung bakit natin dinidiscuss itong si Kibuloy. Para lumabas, di ba? Lumabas talaga kung anong ginagawa ng gobyernong ito. Tuloy natin pasok. Nabaliktarin ang mosyon ni Senator Risa Ontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Senador Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group
gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Which is also legal. Okay? Legal naman talaga kasi meron dyan rules sa Senado na pag sapat na bilang doon sa komite na mag-disagree sa chairperson na si Ontiveros, mababaligtad yung desisyon. Okay? Nung ipa-contempt ipa-aresto itong si Kibuloy. Ngayon, alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, isang bagay na hinahangaan ko dito kay Robin, hindi lang siya daldal. Gumagalaw siya. Yung suporta niya, hindi lang para masabing, sumuporta na ako absuelto na ako sa susunod na eleksyon. Sa susunod na eleksyon, ikampanya muli ako, Kibuloy. Hindi Hindi siya ganun. Basta sinabi niyang, sa tingin ko, mali ito So, kung mali ito, gagawa ako ng galaw, magtatrabaho ako para siguraduhin hindi matupad itong ginagawa ni Ontiveros. Yun ang tinatawag mong man with action. Hindi lang puro salita. 'Di ba? Kasi ang problema, alam mo, sa politika, pwede kasing optics lang. Media lang. Katulad nung isang senador dyan. Although ngayon, sige na nga, pinaglalabang mo si Kibuloy. Meron kasi isang senador dyan na optics lang, yung papogi lang. Ay, hindi pala papogi, paganda lang. Tapos, wala na siyang trabaho. Yung ang ingay-ingay lang, daldal ng daldal. Eto si Robin, hindi. Si Robin talagang pag sinabi niya, gagawin niya. Ayan yun. Tinutulan kahapon ni Senador Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ang pirma ng mayorya ng 14 na miyembro ng Senate Committee on Women and So, Children. 14 yun, kailangan niya ng majority, so dapat 8. Okay? Kasi 7 plus 7 is equals to 16. 14, di ba? So, mag-majority, 8. Yun, kailangan yung 8 na yun pumirma na hindi pwede, mali ang ginagawa mo, Ontiveros. Ganon, ha? 8 senador sa komite. Senador Amy Marcos, agad kumampi kay Robin. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin. Ganda na sinabi nito ni Glenn, no? Tama, Sir Banat Bay, malupit si Robin. Harap-harapan talaga. Pag ayaw ni Robin, sasabihin niya. Yun yung isang bahagay. Ito yung hinahanap natin, Di ba kaya tayo natuwa kay Pangulong Duterte? Hindi siya yung, pag nagsalita siya, diretsuhan. Yan ang nagustuhan natin kay Baste, di ba? Si Baste, hindi yung paligoy-ligoy. Oy, wag mo akong gamitin, Amy. Diyan sa pamidya mo. Di ba ka? Hindi, walang biro Ganun yung gusto natin Eto si Robin, at least magalang siya, mawalang galang na po. Nakatingin siya. Baligtad pala, mawalang galang na. Hindi ka naman kagalang-galang, Ontiveros, ha? Hindi tama yung ginagawa mo. Hindi, di ba? Kasi Ontiveros naman, shit. Guwapo nito, ha? Pugi naman ito, pugi naman ito ni Robin Padilla. Siguro ni Ontiveros, no? Di ba? Titigan ka ba naman ni Robin ng ganun, di ba? Sus, pambira. Ikaw si Robin ng... Anak, baka magalit si Regine Velasquez nun. Di ba? Ganun ang kaba naman niya, feeling ko, nanginig ang mga nun. Tumayo ang nun. Sabi siguro na yung Ontiveros. Bastos nyo. Tuloy. Talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna. Ato na. Senator Go, Senator Cynthia. Ikatlong beses lang. Cynthia. Si Bato kaya, membro ng committee na yan? Tingnan natin na lang. Ngayon ko lang, pagtanto na kamukha ko pala siya. Ay, walang ganun. Ang layo. Mga siguro, mga 40 days, fasting yan. Jay. Wag ganun. Wag binabastos yung idol ko. Hindi
hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng Payat pa si Kibuloy nito. Matagal pa yan. Bata-bata pa siya siguro niyan. Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Kibuloy. Meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay Kaya ito nga yung isang bagay. Tama dito si Senator Raimi. Tama dito si Senator Raimi na kinukuyog eh. Alam mo yun, kung talagang bakit, ano to? Nagkasabay kayo? Bakit? Pareho ay sumasakay? Pareho in aid of legislation to? Diba, hindi naman pwede yun. Sabi nga ni Nino, in aid of Senate hearing sa Kamara, hindi pwede yun. Tanga talaga. Kalbo lang talaga eh. Ay, nako. naman ang issue ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamay-ari ni Ayun, Kibuloy. sabi ni Wing, hindi member si Bato. Ayan, linawin natin kasi yung membro lang ng committee na yon ang pwedeng bumoto. Oh, yun ha. Oh, sige na, pagbigyan na nga natin to si Jay Guevara na kamukha daw niya si Robin Padilla. Pabigote ka ha. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami. Ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang pangangalap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite. I have to wait because according to Senator Robin, kinoso po siya na makakakuha daw siya ng majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. He has 7 days it's a committee matter, so I'll respect the committee. May 7 araw si Senator Padilla para makuha ang 8 pirma at tuluyang malift ang contempt ruling kay Tabihan ka ba naman yan, no? Antikas niya, no? Hawig na hawig ni Jay Guevara yan, no? Hawig talaga eh. Kibuloy. Tumanggi munang magsalita mismo si Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para sa pastor. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Alam mo, isa pang bagay dito kay Senator Padilla, hindi mahilig sa media ito. Sa totoo lang, hindi mahilig. Kung mahilig sa media ito, maniwala kayo, na ito eh. Yung katulad to si Senator Amy. Mayat maya press con. Oo. Tuloy. News 5. So ayan na nga ho eh. So ito na yung sinasabi nating nako, malupit ang mga nangyayari. Kasi ito lang, simple lang naman yan. Dalhin nyo na sa korte na magkaalaman. Ganun lang naman kasimple. Papaikot-ikot pa tayo, Senate hearing, Congress. Ako hindi nga ako tutol kung dadalhin nyo sa korte yan eh. Actually, yan naman ang sinasabi ng lahat ng mga abogado ni Kibuloy. Dali nyo sa korte, hindi ho takot si Kibuloy. Hindi ho siya takot na humarap sa korte. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit, di ba, kahit nung panahon nung kay Bantag, panahon nung kay Tebes, lagi nilang sinasabi, ilang buwang nagpamidya si Remulla. Di ba? Ilang buwan po yun. Unang araw pa nga lang ng pagkamatay ni Digamo, ano sabi niya? Case solved na eh. Pero inabot ng ilang buwan bago ho magdemanda. O ngayon, ano nangyari? Karamihan ng demanda, dismiss. Yung lahat ng pinresinta nila, dismiss. O yung kanilang mga baril na nakuha, dismiss ho yun. Diba? Doon nga tayo nagtataka, bakit ganun? Bakit po ganun ang siste ngayon? Media muna. Kailangan, kasi alam mo bakit ganun? Simple lang po eh. Simpleng-simple. Yan ang style ng mga MPA. Alam mo yung mga MPA? Naalala nyo nun? O, diba? Ang style ng NPA, importante yung unang bitaw ng propaganda. Hindi na importante yung pagbawi nila. Di ba? Yun yung sinabi sa atin nung in-interview natin yung isang babaeng ngayon tumutulong na sa militar. Dati ho siyang media. Dati rin ho siyang nagtuturo sa mga NPA.
ang propaganda nila, umpisa, lahat ng kasinungalingan ilabas. Tapos, unti-unti na lang natin bawiin. Anyway, ang unang sasaksak sa utak ng tao, kung ano yung unang niyang narinig. Ganun ho. Ganun ang ginawa kay Bantag, kay Tebes, kay Atty. Vic, at ngayon kay Kibuloy. Palabasin natin na kaya nga ang tawag ni Coach Jarrett dyan kay Pastor Kanor daw. Si Coach Jarrett. Hindi, totoo. Hindi, si Cash Jarrett pala. Si Cash Jarrett, yan ang tawag niya kay Kibuloy. Hinusgahan niya na kaagad na manyakol si Pastor Kibuloy. No. Akin, I will reserve my judgment. I will reserve my judgment kung ano ho ang sabihin ng korte. Kasi doon talaga magkakaalaman. Magando ng mga cross-examination, ng mga evidence, di ba? Nandun ho lahat, lalabas ho yun. O ito si Cash Jarrett. Porkit napag-utusan, ayan. Patikos. Hindi, isipin mo, at ikaw Cash Jarrett, hindi mo ba naisip? Kung hindi kay Kibuloy, itinaas niyang kamay ng amo mo. O yung unitain mo, tinaas niya yung kamay ng mga unitain nyo. Tapos ngayon, tatawagin mong ganyan? Di ba may pagkabastos ka rin? Huwag ka lang talaga magpakita sa akin, Brad. Maniwala ka sa akin. Bibigyan kita ng sasampalin kita ng pera. Di ba? Si Cash Jarrett at si Kat Nino. Si Kat Nino yan eh. Tama ka dyan. Si Kat Nino. Si Kat Nino. Bakit sikat ninyo? Mamaya pag-usapan natin yan. Huwag kayo masyadong hot kay ninyo. Parang gusto nyo nang durug-durugin si ninyo kagad eh. Easy, easy. The next performance will start momentarily.